natin ay Sister Rolette, si Ate Press, at patuloy ko natin siya yung dinadalangin sa pagkalubod ko siya ng kagalingan at kalakasan ng Diyos at mahabang buhay po po na makakasama po natin yan. At yung mga anak natin Eva, magandang umaga. First time yata ang mag-debate. So, salamat po at sige po, kumusta yung mga katabi mo? Sabihin mo, kumusta ka? Ano po yung yung tao ng Christmas? Pinasok. So, sa mga po ito, nag-start po ang LOTM sa Roque last November 23 nung nag-opening tayo. Tara po ba? So, today po, ito yung last Sunday of the month. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang lahat po ng bagay na nangyayari sa bawat buhay po natin, sa buhay pa ng palataya, ito po ay nababatid ng Diyos at wala pong bagay na nalilihim sa Kanya. Ina-allow niya po ang mga bagay-bagay upang patuloy na mangyari ang kanyang layunin upang patuloy na tayo po turuan. Sabi po sa kanyang salita, in all things, God's work together for those who love Him according to His purpose. So sa lahat po ng bagay, ang Diyos po ay gumagawa sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Hindi man natin maunawaan, subalit ang Diyos po ay patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin. Ano man po kalalagayan natin sa buhay, maraming panahon na hindi natin pinapakinggan. Sumalit, sa salita po ng Diyos ay maunawaan po natin ang kanyang magandang plano at panukala sa bawat proyekto natin. Amen? Hindi po tayo naririto na tayo invite lang. At Diyos po ang nagtatakda ng lahat ng oras lahat at lahat ng panahon. Kaya, next week po, this week pala, New Year na. So, kung may mga samaman ng loob, i-release na po yan. Yung unforgiveness, i-release na po yan. At matuto po tayo magmahal. Amen? Ang pag-ibig po ay isang desisyon na gagawin po ng isang tao po yan. So, start po natin ang taon na kung saan ay tayo po ay nililid ng banal na Espiritu Santo. So sa mga nagdararaw po, ang ating po mga tema ay patungkol po yung sa why Jesus is the answer. Bakit si Jesus ang kasagutan sa bawat buhay po natin? Marami po katanungan sa buhay po natin at minsan hindi natin alam bakit nangyayari. Subalit, may mga bagay na inaalaw ng Diyos upang tayo po ay turuan. Inaalaw niya yung mga bagay na yun upang ang kalooban niya po ang mangyari. Hindi pa oras. Minsan, patuloy tayong nananalangin na ipagdalo niya. Subalit, tandaan po natin, ang Diyos po ang nakakalam ng kinabukasan natin. May mga bagay na hindi niya muna pinagkakaloob sapagkat meron mas magandang plano. Amen? It's either na hindi ka pa ready sa iniingay mo. Kapag ikaw po ay ready niya, ibibigay po yan ng Diyos. So, marami pong magtatanong at hindi na ng ating sarili, kaya hindi tayo gano'ng nagagaling ng Diyos kung hindi natin nakihit yung kanyang kalooban o yung kanyang layunin sa buhay. So, sa ating pong title sa umaga ito, ayon po sa ating tema ay Why Jesus is the Answer. Madalas po, ang tingin natin sa sarili natin, hindi natin kaya gawin ang mga bagay-bagay. Hindi natin magagawa ang gusto natin gawin sapagkat nililipitan natin ang ating sarili. So, narito po tayo mga kapatid, kung minsan, nagtatanong tayo, kaya ang title po natin sa umaga nito, Ayun. Why me, Lord? Natanong po ba sa sarili nyo yan? Bakit nangyari sa akin to, Lord? Bakit mo pinapagawa ang mga bagay na ito sa akin?
bakit mo inaalaw ng mga bagay-bagay na ito? Minsan po, marami tayong katanungan ay kung kanina tayo naghahanap ng kasagutan. Kaya nga po sa ating tema ay Jesus is the answer. Kapag lumapit ka po sa Panginoon ay naunawaan mo yung magandang plano niya sa buhay mo. Naunawaan mo bakit hindi ka answer prayer. Naunawaan mo bakit hindi nangyayari. At nang ikaw ay makakilala sa Panginoon, nagtatanong ka, bakit ako, Lord, gagamitin o magsishare sa kapwa? Bakit ako ang tatayo? Bakit ako ang mag-preach? Bakit ako yung mag-Bible study? Eh, ganito lang ang buhay ko. Ganito lang, kilala nila mo bilang isang dating ganito. Hindi sila maniniwala sa akin. Alam niyo po, yung mga why me, Lord, na minsan sa panawagan ng Diyos, ay tinitingnan natin ang ating sarili. Alam niyo po ba, kapag gusto ka gamitin ang Panginoon, ay sinasabi mo, why me, Lord? Bakit ako, Panginoon? Hindi naman ako nag-aaral. Mahihayin ako. Pero ang sagot po ng Lord ay ganito, why not? Bakit hindi? Kung tinatanong mo, why me, Lord? Ang sagot ng Lord, bakit hindi? Di mo ba? Sino pa may likha sa'yo? Ang Lord, amen? Hindi naman ikaw may likha sa sarili mo. Ang Diyos ang may likha sa'yo. Sabi nga ng kanyang salita, kung ang bato ay kaya niyang makapagpuli sa kanya, kung kaya na ng tao, ikaw pa kaya na tao. Amen po, huwag natin tingnan ang ating sarili na ganito lang po, ililimitahan mo ang iyong sarili. Huwag po. Ang Diyos na may likha sa'yo ang magsabi kapag may why me, Lord? Pag may katanong ka sa sarili mo, bakit hindi ko magawa ito, Lord? Bakit itong mga plano ko? Bakit itong mga magagandang pangarap ko hindi nangyayari? Alam mo po, may dahilan ng Panginoon. Amen? Mayroong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya lang sabi mo, hindi ko kaya. Huwag po kayo maniwala, kaya mo yun. Why? Sapagat kapag ang Diyos po ang nagsabi, nagagawa mo. Sapagat siya may likha sa iyo. Amen? So, sa ating pong Bible text sa umaga nito, sa Romans chapter 16, verse 1 and 15, siguro po, marami ang nagtatanong ay, o minsan sa ating pagbabasa ng Bible, ay hindi natin binabasa ito, nilalampasan natin. Kasi ako man minsan, ay parang wala lang. Alam niyo po, kapag sa Bible ko nasulat, mayroon pong layunin ng Diyos. Amen? So, dito po sa Romans chapter 16, na kung saan si Paul po ang sumulat, may mga binanggit siyang name. Basahin po natin. Pwede pong magsitayo tayo. Sabi niya rito, I commend to you our sister Bobby, who is a deacon in the Church of Caesarea. Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among God's people. Help her in whatever she did, for she has been helpful to many, and especially to me. Give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. In fact, they want to raise their lives for me. I am thankful to them, and so are all the Gentile churches. Also give my greetings to the church that meets in the home. Greet my dear friend Epenetus. He was the first person for the province of Asia to become a follower of Christ. Give my greetings to Mary, who has worked so hard for your benefit. Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews who were in prison with me. They are highly respected among the apostles and become followers of Christ before I did. Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. Greet Urbanus, co-workers in Christ, and my dear friend Stasis. Greet Apelles, a good man whom Christ approved, and give my greetings to the believers from the household of Aristobulus. Greet Herodian, my fellow Jew. Greet the Lord people from the household of Narcissus. Give my greeting to Trivena and Triposa, the Lord's workers, and to the dear Persis,
who has worked so hard for the Lord. Great Rufus, whom the Lord picked out to be his very own, and also to his dear mother, who has been a mother to me. Give my greeting to Asicletus, Legion, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers and sisters who meet with them. Give my greeting to Milodus, Julia, Nereus and sister, and his sister, and to Olympus and all the believers who meet with them. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Ano po napansin niyo rito? Maraming pangalan na binabanggit si Pablo, di po ba? Maraming pangalan na bakit niya pa inalagay sa Bible ito. Sino po yung magsasabi ng totoo na nilalampasan na ito pag ito? Kung baga, lalampasan na. Di po maraming names minsan na binabanggit sa Bible. Pero ako rin po minsan nilalampasan ko ito. Pero may message na pinapakita ng Diyos dito. Sige, may reward yung makakasagot. Ilang names ang binanggit dito? Nirent ko na nga. Wala. 500 para naman sa ang reward dito. Wala makakasagot. Ang name na binanggit ko rito ay 27 names. 27 names. Kung titingnan mo, iba-iba klaseng tao. Di po ba? Kahit naman si Pablo ay nagsayang pa ng oras, binanggit pa po yung mga tao na ito. Kung titingnan po, ito po yung bumubuo ng church. Kagaya natin. Iba sila ng background. Pero makikita natin na si Pablo ay pinapahalagahan niya ang bawat isa. Ano ba ang contribution niya? Alam po? Kaya nga, alam niyo po, God uses faithful people. Ginagamit ng Diyos yung mga tapat na tao. Amen po? Madalas na, yan po, iniisip natin ang mga pangalan to. Pero makikita po natin ito po yung bumubuo ng church na hindi lang mga tao na hindi lang puro doktrina. Na kung saan mga tao na iba't ibang background, siguro mayroong may sakit dito, madami may sakit, maraming problema, maraming nawawala ng pag-asa. Pero makikita po natin, pinakitang nila dito, naging bahagi sila ng banal na kasulatan sapagkat pinapakita ng Diyos na mahalaga ang bawat isa. Amen po? Kaya nga po, kapag sinasabi mo, why me Lord? Sasagutin ka naman, Lord, bakit hindi? Bakit hindi ikaw? Di po ba? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen po, kumisan, may mga tao na grabe pong ganang pinagdadaan ng karamdaman. Subalit, kapag naranasan nila ang kagalingan ng kalooban ng Diyos, nagiging testimony po sila. Amen po? Masulat po ang Book of Romans dahil sa mga faithful na mga tao. Ito po, Book of Romans, nasulat ito dahil may mga tao na binanggit ang pangalan na hindi sila popular sa banal na kasulatan. Pero makikita po natin dito na sila po ay naging bahagi ng banal na kasulatan. Maaari, hindi sila kilala dito sa mundo ito, pero pagdating ng panahon, sila ay kilala sa kalangitan. Kaya po, yan po ang maging desire natin. It's okay na hindi ka popular, hindi ka kilala rito. Ang importante, kilala ka sa kalangitan. Kaya po, masakit po, popular ka din, pero langit din na ka magkilala. Kaya po, so, ito pong mga pangalan na ito, o dito po sa ating church, sa mga local churches po, hindi lamang sa atin o sa iba't ibang mga church. Tuwing Sunday, ang nakikita po, tumatay yung worship team, yung preacher. Pero, hindi napapansin yung before and after nagawain, yung mga nagwawalis, nag-aayos ng upuan, naghuhugas ng plato. Ito po ay klase ng pag-record. Amen, sabi ng kanyang salita, ano man ang ginagawa nyo para sa kanyang ginagawa, ito ay nagiging pagsamba, nagiging isa kanya ng pagsamba sa Panginoon. Amen po. Ay nga po dito po sa atin sa Galatia sa Broken, ay tulong-tulong po tayo, di po ba? Ginagamit po ng Diyos ang mga tapat na lingkod.
Ito po sa verse 1, yan po, ito pong binanggit natin dito, basahin po sa Tagalog translation. Ito po si Pepe. Sa English po, pangalan niya ay Bobby. Kaya nung mantin po ang lagdo, karinhanap ko po ng kaya po tawag yung Romans chapter 16. 27 names na po yung pagpilinan yun. So sabi po rito, itinatag mo ko sa inyo ating kapatid na si Pepe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa San Kriya. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon dahil ang nararapat gawin sa mga ilan ng Diyos. Tulungan niyo siya alam ang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa na sa mga. So ito po si Pepe. Marahil dito lang nabanggit ang pangalan niya. Pero makikita po natin dito yung sinasabi ni Pablo na marami siyang natulungan. Hindi dinetali ni Pablo kung anong klaseng tulong. Subalit, na-appreciate ang ginagawa niyang pagtulong, ito'y ginagawa niyang para sa Panginoon. Amen? Siguro po, kung pwede ang ginagawa lamang niyang pagtulong ay yung halimbawa, merong nangangailangan, nagbibigay siya. Maraming tulong po ang binanggit ito. At si Pablo po ay isa sa kanyang mga natulungan at binabanggit po ni Pablo na isa siyang tapat na lingkod ng Panginoon. Amen po kasi po dito sa mundo ito, ang very popular po yung nasa harapan. Hindi napapansin yung mga tao nasa background na naglilingkod ng buong puso. Mga tao na tahimik lang na nananalangin parang tuloy na gawain. Mga tao na kung saan ay nag-ayos lang ng upuan, nagbubuhat after magawa ng nagliligpit. Yan po ay isang klase ng paglilingkod. Amen? Ito po yung expression ng klase ng paglilingkod. So, sinabi po sa Banal na Kasulatan, ito po si Pepe, isa po siyang tikon. Isa siyang pinagkatiwalaan ni Paul na dalilang sulat sa Roma. Kung hindi naging faithful po si Pepe, nung inutusan siya ni Pablo na dali ng sulat sa Roma, wala sanang Romans, Book of Romans na nasulat. O kaya, nung inutusan siya ni Pablo, ay inedit niya yung Book of Romans. Pwede niya po yun, di ba? Pero sabi ng Banal na Kasulatan, siya po ay isang faithful servant. During that time, marami naglalagad lang siya. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, isang halimbawa na pinapakita ni Pepe, ay dito po sa church natin, may mga hindi naman preacher, hindi naman singer, pero lagi silang present. Maasahan sa lahat ng oras ng pangailangan ng church. Tahimik lang pero nananatili sa gawain ng Panginoon. Ito po yung mga klase ng tao na kung saan ay nalulugod po ang Panginoon. Tanda po natin, ang isang katanong ito, faithful ba tayo kahit walang title? Sa mundo po kasi gusto mo may title tayo, di ba? Pero sa mga taong tapat sa Panginoon, nagre-record sila kahit wala silang titulo. Kahit hindi sila pastor, gumagawa sila, tumutulong sila. Sila nananalahin para sa pastor, sila nananalahin para sa gawain. Ang sagot ko katanungan, kaya ba tayong pagkatiwalaan ng Diyos? Kung mapapagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka na sa maliit na bagay. Kaya po, kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos na maaga ng dumating, magkayos dito sa church, at yun ang people na nagagawa mo, pagkakatiwalaan mo ng Diyos na mas marami bagay sa buhay ko. Tandaan po natin, ang ministry po ay nagre-require ng sacrifice. Amen. Sa mga taong tungkol sa panawagan ng Diyos, hindi po ito isang pedo process. Ang ministry po, na kapag po ay umuha sa Panginoon, kahit na tanong mo bakit ako Lord, at ang sabi naman sa inyo, why not? Bakit hindi kita pwede gamitin? Tandaan po natin, pwede tayo ng gamitin ng Diyos kung bukas tayo sa layunin ng Panginoon. Tandaan po, ministry requires sacrifice. Meron pa po dalawang pangalan na binanggit dito sa ating mga binasa talata. Ito po mag-asawa to, si Priscilla at si Aquila. Sabi po ni Pablo, give my greeting to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Jesus Christ. Yan pa, sabi po nila, dito,
they risk their lives for me. I am thankful for them. So ano pong makikita natin dito? Ito pong mag-asawa na ito na si Teresa at Aquila ay mga kapwa magagawa po na in-acknowledge ni Pablo. Kung saan, sabi pa ni Pablo, nilagay nila, niris nila ng buhay alang-alang sa panawagan ng Diyos, alang-alang sa kanilang paglilingkod. At sabi po dito sa mga kasulatan, yung bahay po nilang mag-asawa ito ay pinagamit nila sa Panginoon. Kaya nga po, kapag may opportunity po na mayroong Bible study na gustong ganapin sa bayan, kagaya po ng mag-asawa na ito, nakakalakan ng pangalan sa Banyang Kasulatan. Dahil anumang bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos, ito po ay kanilang ibinabalik sa Panginoon. Ano po, kung house church noon, ngayon po ay big church na nagkakatipon ang mga tao. May mga bahay po na minsan ay ginagawa po nilang cell group, ang kanilang yung ginagawa ng cell group, di po ba? Kaya nga po, may mga pamilya na kung saan ay nag-a-adjust sa kanilang pamumuhay para sa ministry. Tama po ba? Ang tanong lang po, kung ang ministry nagre-requires ng sacrifice, ang tanong ko, ano kaya nating ibigay? Oras, bahay, comfort. Ministry requires sacrifice. Karamihan po dito sa inyo ay malaki ng sakripisyo po punta rito. Mayroong tagapagdiruan, may pulong dagat. Sulit po yan ang sulit. So, malalayo po, may taga-ano, pero malayo po yung pagdaton. Yung pagpunta po rito ay sacrifice na po yun. Di po ba? Magagasolina ka sa motor. Magbibiyay ka ng almost kalahating oras. Di po ba? Yun po ay malaking sacrifice na. Kaya po, ang ministry ay nagre-require ng sacrifice. Kaya nga po, tanong dito, ano kaya mong ibigay sa Panginoon? Ano kaya mong i-sacrifice para sa Panginoon? Oras pa? Yung bahay mo ba? Pwede mo bang i-open sa Bible study? O yung comfort mo? Amen? Kaya nga po, ang tanong pa, willing ba tayong maabala para sa Diyos? Sino mong willing? Okay lang na, naliway, willing. Doon, manyaman matutulog ito. Di ba ba? Manyaman Lord, natutulog pagka alas 9 na ng hapok. Sunday. Worship leader. Andiyan, may puyot ka. Tandaan po natin, ministry is not 2 minutes. It's a good. Amen po? Hindi yung convenience sa ministry po. Tandaan natin, hindi convenience po ang ministry. Subalit, ito ay isang commitment na nangangailangan ng sakripisyo. Kung ang Panginoon Jesus ay nag-sacrifice, how much more time po po tayo? Amen po, tanda natin, being believers is a relational. Tayo po ng mga mananampalataya o mga Kristiyano ay nakabantay sa ugnayan ng bawat isa. Amen po? Kaya nga po makikita natin dito sa verse 8 hanggang 11 ay binanggit po ni Pablo yung salitang beloved in Christ. Mga minamahal sa mga Panginoon. Ginamit niya mo na dear friend. Ginamit niya yung approved in Christ. Why? Sapagkat makikita mo yun yung relasyon niya sa kanyang mga kapwa magagawa. Kaya nga po dito sa atin, hindi lamang po tayo umaattend tuwing Sunday. Meron tayong relasyon bilang mga kapatiran. Kaya po, so after po ng gaway, sama-sama tayong naglilikit, sama-sama tayong kumakain, kahit ang lang. Yun po kasi ay fellowship. Fellowship ng mga tao na mayroong ugnayan, na mayroong relasyon sa bawat isa. Kaya po, tingnan niyo po ang isang bagay na kapag umaattend ka na walang relasyon.
after na iwalay ko ngayon, hindi na kayo magkakakilala. Pero dito po, sa church, sa mga mananampalataya, pinapakita ni Pablo yung mga pinanggit niyang name, may kilala niya. Amen po, kilala niya ang kapatid na ito, na ganito ang ginagawa niya sa Panginoon. Kilala niya ang tao na ito na naging tapat sa Panginoon. Kilala niya ang tao na ito na kahit may karamdaman, lagi siyang present. Kilala ni Pablo. At kilala rin ang bawat isa. Kaya po, being believers of Christ is relational. Ibig sabihin po, ang mga taong mananampalataya ay meron silang ugnayan sa bawat isa. Di po ba, minsan, kapag meron karamdaman ng isa sa atin, mag-chat tayo sa GC para ipanalangin. Di po ba, kasi meron tayong ugnayan. Kasi kung wala tayong ugnayan, kanya-kanyang panalangin lang. Hindi po. Dito po, pinapakita natin na meron tayong ugnayan. Sapagkat ang mga mananampalataya na nakikilala sa Panginoon ay merong ugnayan. Ito po ay relational. Kaya nga po, iniiwasan natin dito na makikita lang tayo ng kapag tayo service every Sunday para mag-present. Hindi po. Ang gusto ko po mangyari dito sa church, meron tayong ugnayan, meron tayong relation sa bawat isa. Ano po kung may karamdaman ng isa, ipapanalangin natin. Kung kaya tumulong, tutulungan ko. Ano po kung mayroong tinatamad na mag-attend, bisitahin natin. Kung mayroong nangihina, palakasin natin. Halimbawa, nawawala ng pag-asa dahil sa dami ng problema. Pupuntahan mo siya, bibisitahin mo siya para palakasin, hindi para i-discourage. Why? Kasi meron kayo ugnayan. Kaya nga po, kaya nga po, ang isang bagay na dito, sabi po sa verse 8, sabi ni Pablo, kumusta niyo kaya Niyato na aking minamahal na kapatid sa Panginoon? Di po ba? Kay Urbano, na kamagagawa natin kay Kristo, at sa mga nakaibigan si Estaques, ikumusta din ninyo ako kaya Perez na subok sa katapatan kay Kristo, sa pamilya ni Aristobulo, sa pamilya ng Sherodian at sa mga kapatid sa panang sa bayan ni Narciso. Kung titingnan po natin dito si Pablo, ay makikita yung closeness niya sa mga tao na ito. At ang mga tao ito ay magkakakilala sila. Alam ni Pablo kung ano ang kalalagay nila spiritually. Amen po. Alam nila kung anong klaseng paglilingkod ang kanilang ginagawa. Kilala niya. Kaya nga po, sabi niya rito, yung sa pamilya ni Aristobulo, ibig sabihin po, maging sa pamilya ng mga taong may ugnayan siya ay kilala rin po niya. Amen po, ang tanong ko lang po rito, kinalaban natin ang isa't isa. Ito, ewan ko halo na paborito ng ulam. Mahalo may ngayong oras magigising. Ngayong oras matutlod. Mahalo lang may pupos na. Kailangan po kilala natin ang bawat isa. Sapagkat ang buhay pananampalataya po, ito ay isang relational, may ugnayan. Ewan po, baka naman ang tanda po, nagmamahalan ba tayo, nagkakasabay lang. Di po ba? Sino ba minsan isa lang ang ihatin na nila, pero paglabas, hindi sila magkakilala. O baka meron pong pakwento nito. Kaya po, kaya nga po, dito sa verse 10, sabi ko ito, ngayon din si prepare natin po sa mga lingkod ng Panginoon at sa bago kanya sa Persida na maraming nagmamahal para sa Panginoon. Binabati ko rin si Rupo na magiging na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na parang narinig. Tingnan niyo po, si Pablo, maging sa mga pamilya ng kanyang mga kasamahan sa gawain ay kilala niya. Kaya may po tayo po ba, gaano natin kakilala yung pamilya ng bawat isa? Kilala po ba natin? Kilala niya ang sister? Kilala niya po?
Di po ba? Dito si Pablo ay kilala niya. Kaya nga po, makikita natin dito si Pablo ay, kung magtandaan po natin, God honors faithfulness not faith. Ino-honor ng Diyos ang katapatan, hindi yung kasikatan. Kaya po, ino-honor ng Diyos ang katapatan. Tayo po ba'y tapat o nakikitapat na? Mga taong nabanggit dito na napangarano po, sila po ay naging tapat, kaya nga po natanangan ng pangalan sa banalasan. Hindi po natin alam anong klaseng paglilingkod ang kanilang ginagawa. Subalit, makikita po natin dito na sila ay nananatili sa Panginoon. Kaya po, mahalaga po na nananatili ka sa Panginoon. Tandaan natin, hinuhulog ng Diyos ang katapatan. At sa mga tao na tumanggap at naglingkod sa Panginoon, isa lamang po ang katanungan na gusto kong buloy sa iyo. Para kanino ka naglilingkod? Kasi po kung sa tao o ba o sa Diyos, kung sa tao, kapag ang ikit negatibo ka ng tao ngayon, bumagsak ka. Di ba? Mawala kang gana. Pero kapag sa Diyos ka nakatingin, sa Diyos ka nakafocus, ano man ang mangyayari, hindi ka mabibigo. Amen? Kung ang paglilingkod mo ay para sa Panginoon, hindi mangyayari. Kaya nga po, sa church po, naroon ang pagkakaisa sa pagkakaiba. Kung ibig sabihin, naroon ang unity kahit na iba-iba ang ating background. Isang church, pero maraming background sa bawat isa sa atin. Amen? Ano ba yung background mo? Yung background mo ng hindi mo pa nakakakilala sa Panginoon ay marami kang kapintasan, marami kang ugaling hindi maganda. Subalit nang makilala mo ang Panginoon, ito'y nagbago. Dito po sa church, hindi po lahat tayo ay perfecto rito. Hindi lahat ay maganahan, lagay ito na gano'n, maganahan. Di po ba? Baka kaya lang, maganahan tayo may church. Pero nung makakilala sila sa Panginoon, inayos ng Diyos ang kanilang buhay. Amen po, inayos ng Diyos ang ating mga buhay. Amen po, sa church po, may pagkakaisa sa pagkakaiba. Amen po, mayroong malakas ang pananampalataya, mayroong mahina. Dito po sa binasa natin teksto, ito po ay nag-address ni Pablo sa iba't ibang klase ng tao sa isang church. Mayroong Diyos, mayroong Gentiles, mayroong babae, mayroong lalaki, mayroong alipin, mayroong malaya. Pero makikita po natin dito, ang mabuting balita, ang gospel ay pantay-pantay ang tawag sa bawat isa sa atin. Kaya po, kahit na ngayon ka lang nakarinig ng mabuting balita, gusto sabihin ng Diyos, mahalaga ka sa Panginoon. Kaya nga po, tinatanggap ba natin ang isa't isa? Ay, kaya na, makanya na. Ang yung galit. Ayaw, kumakasabay yun. Ang lakas kumain. Tinatanggap natin ang isa't isa kahit ano man ang kalalagayan. Amen po? Sapagat nasa pag-aayos pa po ng Diyos. At dito po sa church natin, walang favoritism. Di po ba? Kaya nga sasaling pa, isali ito, mga niyang bisa, alam mo si Sir. Ating kafirya din, bisa pag-timpla. Pantay-pantay po tayo dito. Amen? Tanda natin, wala dito yan na favoritism. Ito po conclusion natin. Tayo natin mas tayo. God is still building His church through faithful people. Ang Diyos po na nakita ang katapatan niya sa panahon ni Pablo ay patuloy niya pong minomold ang kanyang church kahit iba-iba ang kanilang background. Subalit ang mga tao ito ay ang Diyos ay ginagawa yung mga taong kagaya mo. Amen po? Ito po yung challenge sa ating mga kapatid.
Kung susulat si Paul sa Romans 16 para sa church natin today, anong sasabihin niya tungkol sa iyo? Di ba doon sa Romans, binanggit niya kung sino sila. So, kung si Pablo po ay susulat muli ngayon para sa church naman natin, sasabihin niya, si Binis na taga San Antonio ay nag-aaral pero muli every Sunday dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod. Susulat pa ni Pablo yun? Diba? Si sister na ganito, kahit walang pamasahe, patuloy ko nanalangin at ang Diyos ay nagpupunta. Si brother ganito, kahit po yan, narinito siya. Si sister na kahit pagod siya sa pagtitinda, naroon pa rin ang paglilingkod. Kaya ako, ito po yung channel sa atin. Ano kaya ang sasabihin niya tungkol sa iyo kung susulat si Pablo ngayon? Dito po sa ating binasa mga kapatid, natin pinag-aralan sa umaga ito. Pinapakita po rito na ano man ang background mo, mahalaga ka sa Diyos. Ewan po, maging sino ka man, ano mang kalalagay mo sa oras na ito, ano man ang pinagdadaanan mo, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Ewan po, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy o Diyos na nagbabalik kami ng papurit pasasalamat sa panawagan mo sa bawat isa sa amin. Sa patuloy o Diyos na pagkilala mo na anumang background ang meron kami, anumang kasalanan ang nagawa namin sa mga nagdaang panahon, ano man ang aming nagawa, naririto ka, Panginoon, naririyan ka, upang patuloy na kami ay ayusin, patuloy na tawagin, kahit maraming panahon ng Diyos na nire-reject namin ang iyong mabuting balita ang panawagan. Subalit dahil sa biyaya mo, naririto kami, patuloy na sumasamba, nagpupuri dahil sa iyong biyaya. Kaya sa umaga nito, nais po namin ipanalangin ang bawat isa. At dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat pananalangin namin, ito po ay magbigay kalakasan sa bawat isa ng kanilang pinagdala. Pwede po ba ipag-pray natin yung mga katabi natin? Sister Miley, pwede ba ipag-pray mga katabi ni Sister Nolan? Sister, katabi mo, ipag-pray mo. Sige po. Sige po, ipag-pray natin ang bawat isa. When I'm grateful
sa mga susunod na taon, Panginoon, patuloy na hinihiling po namin ang iyong pagsama at patuloy na pangunguna. I-bless po, Lord, ang bawat isa. Ipagkaloob mo po ang kanyang mga panalangin sa oras na ito ng ayon sa iyong kalooban. At naniniwala kami, O Diyos, na ang Diyos namin sinasamba, pinupuri sa tao ito, isang Diyos na buhay na nakakarinig ng bawat panalangin, Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit. Salamat po, Ama, at i-bless po ang bawat isa sa langangyari ng mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay masabi ng Amen.